Ang hitsura ko talaga dito guys, sobrang kinakabahan ako, nag-iisip ako, natatakot ako, kung ano-ano na lang ang nasa isip ko guys habang papunta kami dito sa hospital. So ito na nga guys, dumating na kami dito sa hospital. Ito, nag-waiting kami dito sa doktor. Kaya ga-video-video muna ako dito sa labas. Pero ang puso ko talaga guys, nagtalon-talon pa at kinakabahan nga ako. So ayan na nga guys, pauwi na kami. Tapos na akong ma-check up ni Doc Jan. At ito na nga ang resulta guys. Buntis ako, kambal. Sana all. Charot lang guys, ito na nga ang resulta. Di ko man to maintindihan guys, itong galing sa ultrasound ko. Kaya binasa ni Doc ito at pinaliwanag ito sa akin. Ang sabi niya sa akin, wag daw ako mag-alala kasi normal lang daw yan. Wala daw delikado na nakikita sila. At tapos, ang sabi niya, after 1 year, bumalik ako ulit kasi kailangan meron siyang follow check up. Kasi nga, baka itong tumutubo na bilog-bilog sa akin, baka titingnan nila uli yan kung magbabago ba yan o hindi. So, tinanong ko sa kanya kung yung mga ginagawa kong pagda-diet o pag-exercise, hindi ba delikado yon sa katawan ko? Ang sabi niya, hindi. Mas maganda nga daw yung ginagawa ko. Kaya gigutuman kami guys sa aming lakad. Kaya ito, wala mo ng diet-diet ngayon. Tapos guys, yung sa liig ko na buto, pinapatingnan ko rin sa kanya. Sabi ko, Dok, tingnan nyo nga po tong buto ko sa liig. Bakit yung isa maumbok, yung isa hindi? Parang hindi siya pantay. Sabi niya, pumunta ka sa orto. Hindi iyon ang trabaho ko. Magtingin lang ako sa soso mo. Hindi na nga ako nagpunta doon guys kasi baka sabihin naman sa akin, pag chinek yung nasa liig ko, normal lang yan. Kaya hindi na nga kami doon tumuloy. Kaya lumabas na lang kami. Kaya kayo mga guys, kayong mga babae dyan na nakaramdam kayo ng kung ano-anong nahahawakan nyo sa breast ninyo, magpatingin na kayo kaagad para malaman ninyo kung ano ba yan o delikado ba o hindi. Para sigurado din, para alam ninyo kung healthy kayo o hindi. Tapos binigyan niya nga pala ako ng gamot guys. Yung binigay sa akin, yung Pibadol. Yung parang paracetamol sa atin. Sabi niya, uminom lang daw ako nun kapag makaramdam ako ng kirot. Yun lang yun, yung binigay niya sa akin. So guys, nandito naman ako sa City Flower Mall. At dito nga guys, sari-sari ang mga tinda nila dito. Ngayon, nakakita ako ng mga equipment para sa pang-workout. Ito yung hinahanap ko matagal na guys. Kaya kukuha ako dito guys, nakakita na ako ng pang-elbow support. Para pag nag-workout ako, hindi na rin mangingitim tong siko ko. Kasi nakatukod yung siko ko pag ako'y nag-workout na naka-flank. So ayan, sinukat ko na nga guys para sigurado pag kinuha ko ito, kasya lang sa akin. So ito nga din meron din siyang katerno, pang ano naman to sa wrist support naman siya. Pero ito guys, hindi ko na siya kinuha. Yung elbow support lang ang kinuha ko at saka yung sa pang-tuhod. So ito guys, dalawa lang yung kinuha ko kasi ito lang naman ang kailangan ko. At dito nga din guys, nakakita din ako dito ng pang dumbbell. Ito sakto lang to sa pang ano ko, pang muscle, medyo magaan lang kasi 2 kilo lang. Pero hindi na ako kumuha niyan guys kasi medyo mahal at saka meron pa naman akong ginagamit doon kaya hindi na ako kumuha niyan. At dito nga rin guys, pumasok ako dito sa isa pang mall. Dito naman sa mga tindahan ito ng mga damit. Ito naman ang mga presyo lang nito, 20 real. Dito sa department na to, halo-halo ang mga tinda nila dito. Merong mga mura lang, nabibili lang ng 12, 15 at 13 at 23 real. So dito nga guys, madami kang mapipili dito dahil napakalaking department store ng boutique nito. So dito lang guys, nagtingin-tingin lang ako dito ng mga dress na mga sexy. Ayan ang gaganda. Pero hindi naman ako bibili niyan. Bibilhin ko lang dito yung kailangan ko lang. Kasi nga pag bumili tayo ng hindi naman natin kailangan, masasayang lang yung pera. Dito nga guys, ang ganda-ganda nito, sexy ito isuot. Kaya yung mahilig magsuot ng ganito, mga sexy dress, mga pangtulog, ang dami-dami din ang dami mong mapipili. Sari-sari na yan lahat. Meron siyang mga pangtulog, may mga panglakad, may mga pangbata, at ng klase ng mga damit nandito. Kaya ang ganda dito mag-shopping sa 23 real lang. Tira natin yan ay umaabot na siya ng 350 plus. So dito na nga guys, ito lang talaga ang kailangan kong bibilhin dito. At dahil nga kailangan kong magpalit ng mga bra, yung mga bra na walang wire. So ito nga guys, nagtitingin ako dito kasi dito medyo mura lang. Kukuha lang ako dito ng ilang piraso para sa pang bahay ko at sa panglakad ko pang araw-araw. So diyan guys, diyan nahiliran na yan, puro bra yan, napakadami. Meron kang maraming mapipili dyan, yung mga may wire at saka yung mga walang wire, mga sports bra, meron din dyan. So mabibili lang yan sa halagang 200 pesos sa pera natin. Pero mga magaganda rin ang quality niyan guys. So ayan, dito pa yan sa paikot na yan, sa may gilid na yan. Dyan, puro ano din yan, mga underwear, mga nakalagay din dyan. So ayan naman yung mga sports bra. Mga terno na rin din dyan yung iba. So dyan naman guys, yung mga walang foam, yan yung mga as in parang tela lang siya. So ito nga guys, ang ganda rin ito, yung may zipper siya. Magandang pang workout din Sa ganito lang, mabibili lang ito ng 200 pesos sa pera natin. So dito naman guys, sa isang department store, naman yung mga bra na branded. Ito nga din guys, pumili lang din ako ng bra dito na walang wire. Diyan nga din, ang halaga dito sa isang pirasong bra ay umaabot siya ng 500 mahigit. Mga bra ko kasi dati guys, mga ganito yun yung mga push-up na bra na may mga matigas na wire. Yan yung mga bra ko dati. Kaya ngayon ito, nagtingin na ako ng mga wala ng wire talaga. Kaya ito yung napili ko, maganda siya. Dati kasi hindi ako mahilig dito sa mga walang wire na bra. Kaya ang hilig ko talaga ng mga bra noon guys, yung mga push-up na ginagamit ko. Kasi pag push-up kasi ang gamit mo na bra, ay gumaganda din yung dibdib mo pag yun ang sinusuot mo.